Pasintabi po sa mga masasaktan pero mga kababayang Pilipino, mag-isip-isip sana muna kayo bago kayo umaksyon. Okay? Kasi po, ano po ba ang nangyari sa atin nung pinabagsak po nila si Apo Lakay? Wala po. Lalo po tayong nalugmok sa kumunoy. Tapos ngayon, merong isang Marcos na pilit po tayong iniaahon mula sa ating pagkalugmok sa umunoy. Tapos gusto ninyong palitan? Gusto ninyong pabagsakin na naman? Mga kababayang Pilipino, si Pangulong Bongbong Marcos lamang po ang may lakas ng loob na banggain etong mga sindikato dyan po sa loob mismo ng gobyerno. Di ba? O tapos, nandyan po yung mga magagandang programa na makakatulong po sa bawat Pilipino. Nandyan po yung libreng sakay, yung zero billing, yung 20 pesos na kilo ng bigas. At eto pa nga po mga kababayan, yung pamimigay po ng mga titulo ng lupa at pagbabayad po ng mga pagkakautang ng ating mga magsasakang Pilipino. Di ba? Nandyan po yung mga pabahay ng gobyernong ito. Tapos pababagsakin ninyo. Sinong gusto nyo ipalit? Si Sara Duterte? Diyos ko naman mga mag-isip-isip po kayo. Si Sara Duterte Lantaran na ito po ay Manchurian candidate ng China. Maka-China po yung mga Duterte na yan. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pilit po niyang proteksyonan ang ating karapatan. Diyan sa may West Philippine Sea. Anong gusto ninyo? Kapag si Sara Duterte ang naupo bilang presidente, maging tuta na lang tayo ng China, maging probinsya na tayo ng China.